Sa nayon ng Santa Maria, kilala si Mang Tomas bilang mabait at mapagkalinga. Siya ang laging takbuhan ng mga nangangailangan, mula sa pagbibigay ng payo hanggang sa pagtulong sa pagsasaka ng ibang tao. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, dumating ang isang pagsubok na magbababago ng lahat. Isang araw, isang mahalagang kalabaw ang nawala mula sa bahay ng pinakamayamang tao sa baryo, si Don Benedicto. Dahil sa galit at pagdududa, si Mang Tomas ang napagbintangan, bagamat wala ni isang ebidensya laban sa kanya. Ang sabi ng ilan, baka dahil mahirap lang siya, ginawa niya yon para may mapakain sa pamilya. Ang mga bulong-bulungan ay lumaganap sa baryo, at bago pa man siya marinig, agad na siyang hinatulan ng mga tao. Siya'y dinala sa harap ng hukuman sa baryo, kung saan ang hatol ay agarang pagkakakulong. Habang nilalakad si Mang Tomas patungo sa kulungan, maraming tao ang nanonood. Ang iba'y nagbubulungan, ang iba'y nananahimik, at ang ilan namay hayagang pinagtatawanan siya. Sa gitna ng kaguluhan, isang bata, si Anita, ang hindi mapakali. Isa siyang masayahing batang babae na lumaki sa ilalim ng gabay ni Mang Tomas. Naalala niya ang panahong tinulungan sila ng matanda. Noong panahon ng tagpuyon, sa pamamagitan ng pagbibigay ng bigas, kahit wala na rin halos sa kanya. Kung inosente siya, bakit siya pinarurusahan? Ito ang tanong ni Anita sa kanyang sarili. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang mga magulang, ngunit sinabihan lamang siyang wala tayong magagawa. Minsan, ang mabuti pa'y matahimik na lang. Ngunit hindi tumigil si Anita. Pumunta siya sa kanilang maliit na kapilya, at dito'y lumuhod sa harap ng krus. Naalala niya ang kwento ni Jesus na hinatulan ng kamatayan, kahit na ito'y walang kasalanan. Sa kanyang panalangin, sinabi niya, Panginoon, sana bigyan mo ako ng lakas na tumulong kay Mang Tomas. Tulad ng lakas mong hinarap ang krus para sa amin. Kinabukasan, naglakas loob si Anita na pumunta sa plaza at kausapin ang ilang matatandang kilala sa baryo. Pinahayag niya ang kabutihan ni Mang Tomas at inusisa ang ebidensyang nagtuturo sa kanyang pagkakasala. Napansin ng mga tao ang katapangan ni Anita. Ang ilan ay nagsimulang mag-isip, oo nga, mabuti siyang tao. Bakit hindi natin ito napansin? Habang dumarami ang suporta kay Anita, dumating ang isang manghuhukay mula sa kabilang bayan na nagpakita ng pruweba, isang punit na damit ng tunay na magnanakaw na nakita malapit sa kanyang pinagtatagpuan. Napagtanto ng lahat na maling-mali ang kanilang paratang kay Mang Tomas. Humingi ng tawad si Don Benedicto sa matanda, at siya'y agad na
pinalaya. Sa kanyang paglaya, ngumiti lamang si Mang Tomas at sinabi, "Salamat sa inyong lahat, ngunit higit sa lahat, salamat sa Diyos na hindi ako iniwan sa gitna ng pagsubok na ito." Ano ang aral na matutunan natin sa kwentong ito? Ang unang istasyon ng krus ay nagtuturo sa atin na harapin ang pagsubok ng may kababaang loob at tiwala sa Diyos. Bagamat minsan ay tila hindi patas ang mundo, ang pananampalataya at kabutihan ay laging magdadala ng liwanag. Tulad ni Anita, kahit gaano kaliit o kabata, may kakayahan tayong tumindig para sa tama at magdulot ng pagbabago. At tulad ni Mang Tomas, mahalaga ang pagtanggap at pagpapatawad kahit sa sakit na pa ito ng sakit at bighati. Sa isang payak na baryo sa bundok, nakatira si Andres, isang binata na matagal nang nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Siya ay masipag sa pagtatrabaho sa bukid upang maitaguyod ang kanyang mga magulang na may edad na, pati na rin ang kanyang mga nakababatang kapatid. Sa kabila ng kanyang pagod at hirap, hindi siya sumuko dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Isang araw dumating ang isang matinding pagsubok. Ang kanilang taniman ng palay na inaasahan nilang magdadala ng pagkain sa loob ng ilang buwan ay nasira ng bagyo. Sa kawalan ng sapat na mapagkukunan, nagdesisyon si Andres na mangutang sa bayan upang makabili ng binhi at muling simula ng pagtatanim. Ngunit dahil sa laki ng utang, ang interes nito ay mabilis na lumago at si Andres ay nahirapan itong bayaran. Ang kanyang mga kapitbahay at kakilala ay nagsimulang magbulong-bulungan tungkol sa kanya. Si Andres, may utang na siya, hindi na niya kaya ang responsibilidad. Ang mga salitang ito ay nagbigay sakit sa kalooban ni Andres, ngunit hindi niya pinansin. Sa halip, patuloy siyang nagtrabaho araw at gabi. Sinusubukan niyang makabangon mula sa kanyang sitwasyon. Isang araw, dumating ang isang pagkakataon para magtrabaho sa malaking bayan. Ang trabaho ay mabigat, ang pagpapasan ng mga mabibigat na sako ng mga ani at produktong pang-agrikultura. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Andres ang bigat ng kanyang responsibilidad at ang hirap ng kanyang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng sakit ng katawan, naalala niya si Jesus sa ikalawang istasyon ng krus. Si Jesus ay nagpakumbaba at pinasa ng kanyang krus kahit alam niyang masakit at mabigat. Hindi siya tumigil dahil sa kanyang pagmamahal sa tao, kaya't kahit mahirap, hindi rin ako titigil, bulong ni Andres sa sarili. Ang mga araw ay naging linggo at ang hirap ay hindi nagbago. Subalit ang sipag at pananampalataya ni Andres ay nagbigay inspirasyon sa mga taong nakakakita sa kanyang sakripisyo. Ang kanyang dedikasyon ay unti-unting nagdala ng liwanag sa kanyang pamilya at sa mga tao sa paligid niya. Sa huli, nagawa niyang bayaran ang utang, maibalik ang kanilang taniman at maitaguyod ang kanyang mga kapatid. Aral. Ang ikalawang istasyon ng krus ay nagsisilbing paalala sa atin na sa kabila ng bigat ng ating mga krus sa buhay, mga hamon, sakripisyo at paghihirap, tayo ay pinalalakas ng ating pananampalataya, pagmamahal sa kapwa at tiwala sa Diyos. Tulad ni Jesus, ang pagpapasan ng krus ay hindi lamang tanda ng hirap, kundi ng tapang, pag-asa at pagmamahal. Ang kwento ni Andres ay nagpapakita na sa bawat pagsubok, may aral na nag-aantay at may tagumpay na nakalaan. Si Mateo ay isang masipag na karpintero sa isang tahimik na baryo. Kilala siya sa kanilang lugar bilang maaasahang tao, laging handang tumulong sa kanyang mga kapitbahay. Subalit dumaan siya sa matinding pagsubok nang ang kanyang anak na si Elena ay maaksidente habang naglalaro sa bukid. Kinailangan ng agarang operasyon, ngunit ang ipon ni Mateo ay kulang na kulang para matustusan ito.
Nagising siya araw-araw na may mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Iniisip kung paano masusustentuhan ang pamilya habang ginagawa ng paraan ang pagpapagamot ng anak. Isang umaga, habang naglalakad si Mateo sa kanilang simbahan upang magdasal, nakasalubong niya ang prosesyon ng Stations of the Cross. Nakatingin siya habang ipinapakita ang tagpo ng unang pagbagsak ni Jesus, kung saan bumagsak siya dahil sa bigat ng krus na pinasan niya. Tila naramdaman ni Mateo ang sakit at pagod ni Jesus. Naisip niya, kung si Jesus kahit sa kabila ng kanyang paghihirap ay nagpatuloy, paano pa kaya ako na kailangan para sa pamilya ko? Sa sandaling iyon, tila nagkaroon ng bagong pag-asa si Mateo. Bumalik siya sa kanilang bahay at nagsimulang gumawa ng plano. Gumamit siya ng mga natirang kahoy upang makagawa ng mga maliit na kasangkapan gaya ng bangko, patungan at pinggan na kanya namang ibinebenta sa palengke. Unti-unti, nagkaroon siya ng sapat na kita upang matulungan ang anak. At sa paglipas ng panahon, tuluyan niyang napagtagumpayan ang kanilang krisis. Ang sakripisyo, tiyaga, at pananampalataya ang naging susi sa kanyang pagbangon. Ang aral na matutunan at kwento na ang pagbagsak sa buhay ay hindi tanda ng kahinaan, kundi pagkakataon upang mas maging matatag. Ang unang pagbagsak ni Jesus ay nagpapaalala sa atin na ang bawat hamon gaano man kabigat ay kayang malagpasan kung tayo'y may pananampalataya at determinasyon. Sa konklusyon ng bawat pagbagsak ay pagkakataong bumangon ng mas matatag, mas matapang at mas inspirado. Tulad ni Jesus, ang bigat ng ating pasanin ay hindi kailanman magiging hadlang sa ating tagumpay kung may pagmamahal tayo sa ating ginagawa at pananampalataya sa Diyos. Sa bawat hakbang may lakas na nagmumula sa Kanya. Si Clara ay isang single mother na nakatira sa isang maliit na bayan. Siya ay nagtatrabaho bilang kahera sa isang tindahan at ginagawa niya ang lahat upang maitaguyod ang kanyang nag-iisang anak na si Miguel. Sa kabila ng mga hamon ng pagiging mag-isa sa pagpapalaki ng anak, hinding-hindi siya sumuko. Mahal na mahal niya si Miguel at alam niyang ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang araw, si Miguel ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Nang malaman ni Clara na kakailanganin ng kanyang anak ng mahalagang operasyon, gumuho ang mundo niya. Wala siyang sapat na pera at tila naglaho ang lahat ng pag-asa. Subalit hindi siya sumuko. Naghanap siya ng paraan at lumapit sa mga kaibigan, kapitbahay, at kahit sa hindi kilalang tao upang humingi ng tulong. Sa gitna ng pagod at kawalan ng pag-asa, dumating ang araw ng operasyon. Habang naghihintay si Clara sa labas ng operating room, napaupo siya balot ng kaba at pangamba. Lumapit ang kanyang ina si Aling Teresa, na naroon upang samahan siya sa pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Tahimik lamang si Aling Teresa, ngunit iniabot niya ang kamay niya kay Clara, na agad naman itong hinawakan ng mahigpit. Walang salita, ngunit sa kanilang pagtingin sa isa't isa tila ipinaabot ni Aling Teresa ang kanyang pagmamahal at lakas sa kanyang anak. Ang simpleng presensya ni Aling Teresa ay nagbigay kay Clara ng tapang na harapin ang anumang mangyayari. Bagamat alam niyang hindi kayang tanggalin ng kanyang ina ang sakit at takot na nararamdaman niya, sapat na ang malaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban. Ang pagmamahal ng isang ina ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa pananampalataya at pag-asa. Sa huli naging matagumpay ang operasyon ni Miguel at muling bumangon si Clara mula sa kanyang mapait na karanasan. Alam niyang ang tagumpay ng kanilang laban ay hindi lamang dahil sa kanyang pagsisikap, kundi dahil din sa pagmamalasakit ng kanyang ina na laging nariyan sa tabi niya. Ang aral sa kwento ay ang pagmamahal ng isang ina ay nagbibigay ng di masukat na lakas, lalo na sa mga sandali ng kahinaan. Sa panahon ng pagsubok, ang simpleng presensya at pakikiramay ay maaring magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng lakas. Ang konklusyon ay ang kwento ni Clara at Aling Teresa ay sumasalamin sa tagpo ni Jesus at Maria sa ika-4 na istasyon ng krus. Ipinapaalala nito na sa kabila ng bigat ng ating mga dalahin, may mga taong handang tumindig kasama natin. Ang pagmamahal
sa kahit anong paraan ay isang napakagandang regalo na nagpapalakas sa atin upang ipagpatuloy ang ating paglalakbay. Si Lucas ay isang karpintero sa isang maliit na baryo na kilala sa kanyang kasipagan at kabutihan. Kahit na siya ay hindi mayaman, lagi siyang handang tumulong sa kanyang mga kapitbahay sa oras ng pangangailangan. Ngunit dumating ang araw na ang sarili niyang kakayahan ay masusubok ng higit pa sa inaasahan niya. Isang umaga, habang pauwi si Lucas mula sa palengke, nadaanan niya ang isang lalaki na hirap maglakad dahil sa bigat ng dalang mga sako ng palay. Ang lalaki, si Mang Ramon, ay isang magsasaka na may edad na at may sakit sa likod. Tila hindi na niya kayang buhatin ang sako, ngunit pilit niyang ipinagpapatuloy ang kanyang lakad. Nakatingin lamang ang iba pang dumadaan, tila walang makialam sa pinagdadaanan ni Mang Ramon. Napahinto si Lucas. Sa kanyang isipan, naisip niya ang bigat na pinapasan ni Mang Ramon, hindi lamang pisikal, kundi pati ang responsibilidad ng pagiging ama at magsasaka. Naalala niya ang kwento ng ika-5 istasyon ng krus, kung saan si Simon ng Cyrene ay tinulungan si Jesus na buhatin ang krus sa gitna ng kanyang sakripisyo. Napagtanto ni Lucas na sa pagkakataong iyon, siya ang magiging Simon para kay Mang Ramon. "Lolo, tulungan ko na po kayo," wika ni Lucas sabay lapit sa matanda. Bagamat mabigat ang sako ng palay, kinuha niya ito at ipinasan sa sarili niyang balikat. Kasabay nito, inalalayan niya si Mang Ramon patungo sa kanyang bahay. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Lucas ang bigat ng sako, ngunit higit dito ang inspirasyong magbigay ng tulong sa kapwa. Nang makarating sila sa bahay ni Mang Ramon, halos lumuluha ang matanda sa pasasalamat. "Kung hindi dahil sa iyo, hiho, baka hindi ko na kaya," wika nito. Napangiti si Lucas at nagsabi, "Hindi po kayo nag-iisa. Ang bawat isa sa atin ay may pasanin, pero mas magaan kung may tumutulong." Sa susunod na mga araw, mas lalo pang nagpakita ng malasakit si Lucas sa mga tao sa baryo. Ang kanyang simpleng kabutihan ay naging inspirasyon sa iba pang tao upang gawin ang parehong bagay. Unti-unti, ang buong baryo ay naging mas maayos at mas malapit ang samahan ng mga tao. Naging halimbawa si Lucas ng malasakit na hindi naghahanap ng kapalit. Ang aral na matutunan sa kwento ay ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang nagpapagaan ng bigat ng kanilang pasanin, kundi nagbibigay din ng inspirasyon para sa iba na gumawa ng kabutihan. Ang simpleng gawain ng pagkakawanggawa ay may kapangyarihang magbigay pag-asa at paghilom sa mga nasasaktan. Ang konklusyon sa kwentong ito, sumasalamin ang sakripisyo ni Lucas sa kwento ng ika-5 istasyon ng krus, kung saan tinulungan ni Simon si Jesus na buhatin ang kanyang krus. Ang pagtulong sa iba, gaano man kahirap, ay isang makapangyarihang gawain na nagdadala ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Lahat tayo ay may pagkakataong maging Simon para sa ating kapwa, isang tulay ng malasakit na nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Si Maria ay isang guro sa isang maliit na paaralan sa probinsya. Sa kabila ng kanyang abalang buhay bilang ina at tagapagturo, palagi niyang inuuna ang kapakanan ng kanyang mga mag-aaral. Bagamat hindi mataas ang kanyang sweldo, siya ay kilala sa kanilang komunidad bilang mapagmahal, maalalahanin at handang tumulong sa sinuman. Isang araw habang papunta si Maria sa paaralan, nadaanan niya si Mang Ernesto, isang tindero ng gulay sa palengke na nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang matanda ay tila malalim ang paghinga, pawis na pawis at hirap na hirap sa kanyang sitwasyon. Napansin ni Maria na bitbit ni Mang Ernesto ang isang malaking basket ng gulay na ibebenta sa palengke. Maraming tao ang dumaan sa tabi ng matanda, ngunit walang sino man ang tumigil upang magbigay tulong. Nang makita ni Maria ang paghihirap ni Mang Ernesto, naalala niya ang kwento ng ika-6 na istasyon ng krus, kung paano naglakas loob si Veronica na tumulong kay Jesus sa gitna ng kanyang sakripisyo. Napagtanto niya na sa pagkakataong iyon, siya ang maaaring maging Veronica para kay Mang Ernesto. Lumapit siya sa matanda at tinanong, "Mang Ernesto, okay lang po ba kayo? Mukhang hirap po kayo, paano ko po kayo matutulungan?" Nagulat si Mang Ernesto, ngunit nangiti sa kabaitan ng guro. "Apo, ang init at bigat ng aking dala,
Hindi ko alam kung makakarating pa ako sa palengke, sagot nito. Kumuha si Maria ng panyo mula sa kanyang bag at maingat na pinunasan ang pawis ng matanda. Hayaan niyo po akong samahan kayo, alok ni Maria. Sabay kinuha ang isang bahagi ng basket para mabawasan ang bigat nito. Habang naglalakad sila patungo sa palengke, nagkwentuhan si Mang Ernesto at si Maria. Sa kabila ng init at pagod, ramdam ni Maria ang kasiyahan ng matanda sa kanyang presensya at malasakit. Pagdating nila sa palengke, halos lumuluha si Mang Ernesto sa pasasalamat. Apo, napakalaking bagay ng ginawa mo para sa akin. Hindi ko alam kung paano ako makakarating dito kung hindi dahil sa tulong mo, sabi ng matanda. Napangiti si Maria at sinagot, Mang Ernesto, maliit na bagay lang po ito. Ang mahalaga po ay maibenta niyo ang inyong gulay at makauwi ng maayos. Ang simpleng kilos na iyon ni Maria ay hindi lamang nagbigay ginhawa kay Mang Ernesto, kundi naging inspirasyon din sa mga tao sa palengke na nakasaksi sa kanyang kabaitan. Simula noon, mas dumami ang mga taong nagkusang tumulong sa iba sa kanilang komunidad, gaya ng pagtulong ni Maria. Ang aral sa kwento ay ang pagtulong sa kapwa, kahit sa pinakamaliit na paraan, ay may makapangyarihang epekto. Ang simpleng pagpunas ng pawis o pag-alalay sa nangangailangan ay isang anyo ng malasakit na nagbibigay pag-asa sa mga nawawalan ng lakas. Ang konklusyon sa kwentong ito, sumasalamin si Maria kay Veronica na nagpunas sa mukha ni Jesus sa gitna ng kanyang paghihirap. Ang kabaitan ni Maria ay nagpaalala sa atin na kahit ang pinakamaliit na kilos ng pagmamalasakit ay may kakayahang magbigay ginhawa at inspirasyon. Sa bawat pagkakataon, tayo rin ay maaaring maging Veronica para sa ating kapwa, isang simbolo ng pagmamahal, habag at malasakit na tumutulong sa iba sa gitna ng kanilang pagsubok. Si Antonio ay isang amang magsasaka na nagpupunyagi para maitaguyod ang kanyang pamilya. Sa mahabang panahon, masaya silang namuhay sa kanilang maliit na baryo. Pero tulad ng alon sa dagat na hindi nawawala, ang buhay ni Antonio ay tinamaan ng sunod-sunod na pagsubok na sumubok sa kanyang lakas at pananampalataya. Una, isang malakas na bagyo ang dumaan at winasak ang kanyang taniman. Ang mga pananim na ilang buwan niyang inalagaan ay naputol, nabuwal at nalunod sa baha. Kahit na masakit, pinilit niyang magsimulang muli, nagtanim ng bagong buto, umaasang makakabawi. Subalit, sa di inaasahang pagkakataon, isang tagtuyot ang dumating at inubos ang kanyang bagong tanim. Ang kanyang lupa na dating puno ng sigla ay naging tuyot at basag-basag. Sa gitna ng mga hamon, sinabi ni Antonio sa sarili, "Hindi ako susuko. Para sa pamilya ko, babangon ako." Ngunit habang binubuo niya ang kanyang determinasyon, dumating ang mas mabigat na pagsubok. Nagkasakit ang kanyang asawa. Kinailangan ni Antonio na maghanap ng pera para ipagamot ito, kaya't nangutang siya sa bangko at sa mga kakilala. Habang binabayaran ang utang, nawala na rin ang ilan sa kanilang mga ari-arian. Pakiramdam ni Antonio, unti-unti siyang hinihila ng mga pagsubok na parang walang katapusan. Parang tuwing tatayo siya, may puwersang nagtutulak sa kanya pababa. Sa puntong iyon, ang kanyang lakas ay halos maubos na. Isang araw habang nakatingin si Antonio sa puting ulap sa kalangitan, naalala niya ang kwento ng ikapitong istasyon ng krus, ang ikalawang pagbagsak ni Jesus. Ang bigat ng krus ay nagpabagsak kay Jesus sa kalsadang batuhan, ngunit hindi siya nanatiling nakahandusay. Tumayo siya, hindi dahil madali iyon, kundi dahil alam niyang may layunin ang kanyang paghihirap. Naalala ni Antonio na hindi lahat ng pagbagsak ay katapusan. Kadalasan, ito ay isang pahinga bago ang isang mas mahalagang hakbang. Buong tapang na nagpasya si Antonio na hindi susuko. Naghanap siya ng alternatibong trabaho sa bayan at naging isang construction worker habang tinutulungan pa rin ang kanyang pamilya sa bukid tuwing walang pasok sa trabaho. Hindi naging madali ang bawat araw. May mga pagkakataong naiiyak siya dahil sa sobrang pagod, ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat pagbagsak, mas tumatatag ang kanyang loob. Sa loob ng ilang taon, unti-unting nabayaran ni Antonio ang kanilang mga utang. Ang kanyang asawa ay gumaling na rin sa tulong ng tamang paggamot. Ang kanyang lupain na akala niya ay wala ng pag-asa ay unti-unting muling nagbigay ng ani.
Sa huli, hindi lamang siya nakabangon, naging inspirasyon siya sa iba sa kanilang baryo na huwag sumuko sa buhay. And aral sa kwento ni Antonio ay nagpapakita na ang paulit-ulit na pagkadapa ay hindi sukatan ng ating kahinaan, kundi isang paalala na tayo ay laging may kakayahang bumangon. Sa bawat pagbagsak, may pagkakataon tayong maging mas matatag, mas matapang, at mas puno ng pananampalataya. Ang konklusyon ay ang ikalawang pagbagsak ni Jesus ay sumasalamin sa hamon ng buhay ng bawat isa sa atin. Kahit ilang beses tayong madapa, ang mahalaga ay ang ating kakayahang bumangon muli. Tulad ni Antonio, harapin natin ang mga pagsubok ng may tapang at pananalig. Sapagkat sa bawat hakbang na ating ginagawa patungo sa tagumpay, palaging nariyan ng Diyos upang gabayan tayo. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano kalayo ang ating narating. Sa bayan ng Lumina nanirahan si Teresa, isang madre na kilala sa kanilang komunidad bilang mapagmahal at maalalahanin. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na bahay ampunan kung saan siya nag-alaga ng mga ulila at mga batang nangangailangan. Ang kanyang araw-araw na buhay ay puno ng sakripisyo, pag-aalaga sa mga bata, pagsisigurong mayroon silang pagkain at pagtuturo ng mga aral tungkol sa pag-asa at pananampalataya. Isang araw, dumaan ang isang malaking sakuna sa kanilang bayan. Ang baha ay sumira ng maraming tahanan at libu-libong tao ang nawalan ng tirahan. Ang bahay ampunan ni Teresa ay isa sa mga nasalanta. Nawalan sila ng pagkain, tubig at kahit ang mismong gusali ay bahagyang nasira. Ngunit sa gitna ng kahirapan, nanatiling matatag si Teresa. Alam niyang higit pa sa material na bagay ang kailangan ng mga bata, ang kanilang pananalig ay kailangang manatiling buo. Habang abala si Teresa sa pag-aalaga sa mga bata, nagsimulang magdatingan ang mga evacuee sa lugar. Marami sa kanila ang dumadaing, mga ina na nawalan ng mga mahal sa buhay, mga batang naligaw ng kanilang pamilya, at mga matatanda na nawalan ng lahat ng kanilang pag-aari. Kahit ubos na ang kanilang mga supply, nagdesisyon si Teresa na buksan ang kanilang pintuan para tanggapin ang mga nangangailangan. Dito pumasok ang tunay na hamon. Isang grupo ng mga ina ang lumapit sa kanya isang umaga. Umiiyak sila, hawak ang kanilang mga anak at nagmamakaawa ng tulong. Nakita ni Teresa ang kanilang takot at kawalan ng pag-asa. Bagamat siya rin ay nahihirapan dahil sa sitwasyon ng bahay ampunan, pinili niyang harapin ang grupo ng mga kababaihan. Hinawakan niya ang mga kamay ng isa sa mga ina, tumingin sa kanilang lahat at sinabi, "Huwag kayong matakot. Ang Diyos ay hindi nawawala sa ating tabi kahit sa ganitong kahirapan. Panatilihin nating buo ang ating pananampalataya." Habang nag-uusap sila, naramdaman ng mga ina ang kapayapaan. Kahit wala siyang mabigay na material na bagay sa kanila sa mga oras na iyon, ang kanyang mga salita ay tila isang sinag ng liwanag sa madilim nilang sitwasyon. Ang mga kababaihan ay nagsimulang magbahagi ng kanilang mga kwento at sa bawat pagluha, natutunan nilang tanggapin ang kanilang mga nararamdaman. Sa kabila ng kanyang sariling paghihirap, si Teresa ay nanatiling simbolo ng pag-asa para sa kanila. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nilang naitayong muli ang bahay ampunan sa tulong ng mga nag-donate mula sa ibang lugar. Ang mga babaeng tinulungan ni Teresa ay bumalik upang tumulong sa kanya. Kasama ang kanilang mga anak, nagtulungan silang maglinis, mag-ayos, at muling magbigay ng buhay sa bahay ampunan. Ang dating lungkot ay napalitan ng isang komunidad na nagkakaisa dahil sa habag at malasakit. Ang aal sa kwento ay ang malasakit at habag ay may kakayahang magbigay ng pag-asa sa mga nawalan ng tiwala sa kinabukasan. Sa kabila ng sariling paghihirap, ang paglalaan ng oras at lakas upang tumulong sa iba ay nagbibigay lakas, hindi lamang sa tumatanggap, kundi pati na rin sa nagbibigay. Konklusyon ng kwento ay ang ikawalong istasyon ng krus, kung saan nakipag-usap si Jesus sa mga babae ng Jerusalem, ay isang makapangyarihang paalala na kahit sa gitna ng ating sariling paghihirap, maaari pa rin tayong magbigay ng inspirasyon at lakas sa iba. Ang kwento ni Teresa ay nagpapakita na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, ang habag at pagmamahal
ay nagiging ilaw na gumagabay sa atin upang bumangon at magpatuloy. Sa bawat hamon, huwag tayong matakot na magbigay ng lakas sa iba dahil sa pagbibigay ng pag-asa, natutuklasan din natin ang lakas na nasa ating puso. Si Marco ay isang batang mula sa isang munting baryo na ang tanging pangarap ay makapagtapos ng pag-aaral para sa kanyang pamilya. Anak siya ng mga magsasaka na nagkakandakuba sa pagtatrabaho upang masustentuhan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bata pa lamang si Marco ay nakita na niya ang hirap ng kanilang buhay. Ang kanilang bahay ay gawa lamang sa lumang kahoy at ang kanilang pagkain ay minsan hindi sapat. Subalit, sa kabila ng kahirapan, nanatiling determinado si Marco na maabot ang kanyang pangarap. Sa pagpasok niya sa kolehiyo, nagkaroon si Marco ng malaking hamon. Wala silang sapat na pera para sa kanyang matrikula, kaya't nagtrabaho siya bilang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya sa umaga at estudyante sa gabi. Sa kanyang pagsisikap, nagawa niyang mag-enroll sa kanyang kurso. Ngunit dumating ang panahon na halos hindi na niya makayanan ang sabay na trabaho at pag-aaral. Lagi siyang pagod, kulang sa tulog, at madalas nahuhuli sa pagsusulit dahil sa kabawasan sa oras ng pag-aaral. Isang araw bumagsak si Marco sa isang mahalagang pagsusulit. Ang kanyang guro ay nagbabala na kung hindi siya makakapasa sa susunod na pagsusulit, baka hindi siya makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Sa puntong iyon, naramdaman ni Marco ang matinding kabiguan. Napatanong siya sa sarili, kaya ko pa ba? Bakit paulit-ulit akong nadadapa kahit anong pilit kong bumangon? Habang pauwi mula sa universidad, tumigil si Marco sa isang maliit na kapilya. Dito niya napansin ang kwento ng Stations of the Cross na nakapinta sa dingding. Habang binabasa niya ang tagpo ng ikatlong pagbagsak ni Jesus, tila nagkaroon siya ng bagong pananaw. Naisip niya, kung si Jesus sa kanyang sukdulang hirap ay bumangon muli para sa kaligtasan ng mundo, bakit hindi ko kaya? Ang bawat pagbagsak ko ay isang hakbang patungo sa mas matibay na pagbangon. Mula sa sandaling iyon, bumalik ang lakas ni Marco upang magpatuloy. Naging mas organisado siya sa oras, humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan para magtuturo sa kanya, at mas nagkaroon ng dedikasyon sa kanyang pag-aaral. Sa kabila ng pagod at mga hamon, natutunan niyang magbigay oras para sa pahinga, dasal at pagkilos ng may tiwala sa sarili. Sa huli, hindi lamang niya naipasa ang pagsusulit, kundi naging isa siya sa mga estudyanteng nakatanggap ng pagkilala bilang isa sa pinakamagaling sa kanilang klase. Pagkalipas ng ilang taon, naging isang guro si Marco. Bilang guro, hindi lamang niya itinuturo ang aralin sa kanyang mga estudyante, kundi pati ang kahalagahan ng pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok. Ang kwento niya ay naging inspirasyon sa baryo at maraming kabataan ang natutong huwag sumuko sa kanilang mga pangarap. Gaano man kahirap ang buhay. Ang aral sa kwento ay ang paulit-ulit na pagbagsak ay hindi sukatan ng ating kahinaan, kundi isang paalala na tayo ay may kakayahan at lakas na bumangon muli. Ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa mas matibay na sarili. Ang konklusyon sa ikatlong pagbagsak ni Jesus ay sumasalamin sa mga sandali sa ating buhay kung saan tila wala na tayong lakas upang magpatuloy. Ngunit tulad ni Jesus, ang pagbangon mula sa pagkadapa ay ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang kwento ni Marco ay nagpapakita na ang determinasyon, pananampalataya at pagmamahal sa pamilya ay nagiging daan upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa bawat hakbang natin patungo sa ating mga pangarap, lagi nating tandaan na ang Diyos ay laging nasa tabi natin, nagbibigay lakas sa tuwing tayo'y nadadapa. Si Elena ay isang tindera sa palengke na kilala sa kanyang kasipagan at kabaitan. Mahaba ang oras na ginugugol niya sa pagtitinda ng prutas upang mabuhay ang kanyang pamilya. Sa kabila ng kakulangan sa pera, maayos niyang napapalaki ang kanyang dalawang anak at pinangangalagaan ang kanyang dignidad sa pamamagitan ng marangal na trabaho. Subalit, dumating ang isang araw na sinubok ang kanyang pananalig at pagkatao. Isang umaga, dumating si Elena sa palengke upang magtinda ng kanyang mga prutas.
Laking gulat niya nang makita ang kanyang pwesto na giniba ng may-ari ng palengke dahil umano sa hindi pa siya nakakabayad ng upa. Bagamat nagmakaawa siyang bigyan ng palugit, tahasan siyang itinaboy nang subukan niyang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Harapan siyang pinahiya ng may-ari sa harap ng ibang mga tindero at mamimili. Wala kang karapatan dito kung hindi mo kaya magbayad. Sigaw nito habang tinutulak pa ang kanyang mga paninda sa kalsada. Napaluha si Elena. Pakiramdam niya, hinubaran siya ng kanyang dignidad sa harap ng madla. Ang kaniyang marangal na pagkatao na binuo niya sa loob ng maraming taon ay tila nawasak sa isang iglap. Ang ibang tindero ay napatingin lamang, walang gustong tumulong sa takot na magalit din ang may-ari ng palengke. Habang nakaupo si Elena sa gilid ng kalsada, iniisip kung paano niya mapapakain ang kanyang pamilya. Naramdaman niya ang sukdulang kawalan, parang wala na siyang natitirang halaga. Subalit sa gitna ng kanyang pagdurusa, lumapit si Andres, isang tindero ng gulay na palaging bumili sa kanyang pwesto. Hinawakan niya ang balikat ni Elena at mahinang sinabi, "Huwag kang susuko, Elena. Hindi dito nagtatapos ang lahat." Sa tulong ni Andres, binuhat niya ang mga natirang paninda ni Elena at inalok siyang magtinda sa harap ng kanyang sariling pwesto pansamantala. Bagamat maliit ang espasyo, ginawa ni Andres ang lahat upang matulungan si Elena. Kahit gaano kahirap, tandaan mo, ang iyong dignidad ay hindi mawawala kung mananatili kang marangal. Dagdag ni Andres. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang bumalik ang lakas ni Elena. Sa kabila ng masikip na pwesto at kahirapan, natutunan niyang huwag mahulog sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga anak ay tumulong sa kanya sa pagtitinda, at ang ibang mamimili ay nagbigay sa kanya ng mas maraming suporta nang malaman ang nangyari. Bagamat hindi naging madali ang kanyang pagbangon, natutunan ni Elena na ang kanyang dignidad ay hindi nakasalalay sa opinyon ng iba, kundi sa kanyang kakayahang harapin ang pagsubok ng may tapang at pananampalataya. Pagkalipas ng ilang buwan, nagkaroon si Elena ng bagong pwesto sa palengke sa tulong ng ibang tindero at ng barangay. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan, nanatili siyang mapagkumbaba at matatag. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa buong palengke, na nagturo sa lahat na huwag maliitin ang pagkatao ng iba, lalo na sa oras ng kanilang kahinaan. Ang aral sa kwento ay ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo o tagumpay, kundi sa kakayahang harapin ang pagsubok ng may pananalig sa sarili at sa Diyos. Ang kahihiyan ay maaring sirain ang ating puso, ngunit ang lakas ng loob ay nagbibigay ng pagkakataon upang muling buuin ang ating pagkatao. Ang konklusyon sa ika-10 istasyon ng krus, kung saan inalis ang damit ni Jesus, ay nagsisilbing paalala na kahit sa kahirapan at kahihiyan, ang tunay na dignidad ay nagmumula sa ating pananalig sa kalooban ng Diyos. Ang kwento ni Elena ay nagpapakita na ang bawat pagsubok ay isang oportunidad upang muling tumayo at maging matatag. Sa harap ng panghuhusga at paghamak, ang ating marangal na pagkatao ay nagiging daan upang magpatuloy at magbigay ng inspirasyon sa iba. Si Raul ay isang manggagawang nagtatrabaho sa isang pabrika sa kanilang bayan. Siya ay kilala sa kanilang komunidad bilang masipag, mapagkakatiwalaan at mapagmahal na ama sa kanyang 3 anak. Bagamat hindi malaki ang kanyang kinikita, ginagawa niya ang lahat upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag at tiyaga, dumating ang isang matinding hamon na halos sumubok sa lahat ng meron siya, ang kanyang lakas, dignidad at pag-asa. Isang araw nagsimula ang kaguluhan sa pabrika kung saan nagtatrabaho si Raul. Nagkaroon ng malawakang protesta ang mga manggagawa laban sa hindi makatarungang pagbawas ng kanilang sahod. Bagamat nais ni Raul na sumama sa kanila, inisip niya ang kanyang pamilya at ang epekto kung mawalan siya ng trabaho. Nanatili siyang tahimik, umaasang maayos ang sitwasyon. Subalit, nang tumindi ang tensyon, napilitan ng pabrika na magbawas ng mga manggagawa. Sa kasamaang palad, si Raul ay isa sa mga tinanggal. Kahit pa siya ay nagpakita ng katapatan sa kumpanya, sa biglaang pagkawala ng trabaho, nagsimula ang matinding sakripisyo sa buhay ni Raul. Upang maitawid ang araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya, ipinagbili niya ang ilan sa kanilang kagamitan, kabilang na ang ilang mahalagang alaala ng kanilang pamilya.
Nakaramdam siya ng matinding sakit sa puso habang isa-isang nawala ang mga bagay na pinaghirapan nilang bilhin sa paglipas ng panahon. Sa mata ng iba, siya'y tila nawala na ng dignidad, subalit sa kanyang puso ang bawat sakripisyo ay kanyang tinanggap alang-alang sa kanyang mga anak. Habang naghahanap ng bagong trabaho, nagkaroon ng pagkakataon si Raul na magtrabaho bilang kargador sa isang palengke. Bagamat mabigat ang trabaho at maliit lamang ang kita, buong pusong tinanggap ito ni Raul. Tinitiis niya ang init ng araw at pagod upang maihatid sa kanyang pamilya ang pagkain sa kanilang hapag. Maraming tao ang nagtanong, bakit pinapahirapan mo ang sarili mo ng ganito, Raul? Hindi ba't nakakahiya? Ngunit tahimik lamang siyang ngumiti at nagsabi, ang pagmamahal ko sa pamilya ko ay higit pa sa kahihiyan. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, nanatili siyang matatag sa bawat hakbang na tila nagpapabagsak sa kanya. Tulad ng mabigat na pasanin ni Jesus sa krus, muling bumabangon si Raul upang ipakita ang kanyang sukdulang pagmamahal para sa kanyang mga anak. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang umayos ang kanilang kalagayan. Nakahanap si Raul ng mas maayos na trabaho bilang tagapamahala ng isang maliit na bodega. Unti-unting bumangon ang kanilang pamilya at natutunan ng kanyang mga anak ang halaga ng sakripisyo at determinasyon mula sa kanilang ama. Ang aral ng kwento ni Raul ay sumasalamin sa sukdulang sakripisyo ni Jesus nang siya iipako sa krus. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nakikita sa kayamanan o mga salita, kundi sa mga gawaing puno ng pagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba. Sa kabila ng paghihirap at kawalan, ang pananatili sa tamang landas at pagtanggap sa kalooban ng Diyos ang nagbibigay ng lakas upang harapin ang bawat hamon. Ang konklusyon sa 11 istasyon ng krus, kung saan ipinako si Jesus, ay nagtuturo sa atin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig at sakripisyo. Tulad ni Jesus, may mga panahon sa ating buhay na parang pinapasan natin ang bigat ng mundo. Ngunit ang pagmamahal sa ating pamilya at pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Ang kwento ni Raul ay paalala na sa bawat sakripisyo may biyaya na naghihintay at ang bawat pagdurusa ay may kalakip na mas malalim na kahulugan. Sa isang maliit na baryo sa kabundukan, nanirahan si Lolo Isidro, isang 78 taong gulang na magsasaka na kilala sa kanyang kabutihan at malasakit sa kapwa. Bagamat matanda na siya, hindi siya tumigil sa pagsasaka upang makapagbigay ng pagkain sa kanyang pamilya at mga kapitbahay na nahihirapan. Isa rin siyang aktibong leader sa komunidad, tumutulong sa mga proyekto tulad ng pagbuo ng mga irigasyon at paghahatid ng tulong tuwing may kalamidad. Para sa baryo, siya ay hindi lamang isang magsasaka, kundi isang haligi ng pag-asa. Subalit, dumating ang isang matinding pagsubok sa kanilang lugar. Ang baryo ay sinalanta ng isang malawakang tagtuyot na nagdulot ng pagkamatay ng mga pananim, kakulangan sa pagkain at pagtaas ng kahirapan. Ang ilan sa mga pamilya ay nagsimulang lumipat sa ibang bayan, habang ang iba ay halos hindi na makakain. Sa kabila ng kanyang edad at kahinaan, nagdesisyon si Lolo Isidro na manatili sa baryo. Sa kanyang puso, alam niyang hindi niya kayang iwan ang mga taong umaasa sa kanyang tulong. Isang araw habang naglalakad si Lolo Isidro sa putikan ng kanilang taniman, napansin niya ang mga bata na tila nanginginain na lamang ng damo dahil wala na silang makain. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang sukdulang sakit ng sitwasyon. Parang bawat bata ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling mga apo. Sa kabila ng pagod, nagdesisyon siyang isakripisyo ang natitira niyang lakas upang magbigay ng pag-asa. Ang kanyang gagawin ay nagdala ng matinding hamon sa kanya, ngunit para sa iba, ito ay magiging sagot sa kanilang paghihirap. Sa susunod na linggo, nagsimulang magtayo si Lolo Isidro ng isang pansamantalang imbakan ng pagkain na ginawa mula sa natirang ani sa kanyang sakahan. Ibinenta niya ang natitira niyang baka upang makabili ng pagkain na maipapamahagi sa mga residente. Sa kabila ng sakit na dulot ng pagbenta ng kanyang baka, ang iniisip niya ay ang mas malaking pangangailangan ng iba. Araw-araw nagtatrabaho siya upang mapalaganap ang tulong,
kahit pa ang kanyang katawan ay lumalaban sa kahinaan. Sa kabila ng kanyang sakripisyo, sinimulan ng tagtuyot na hadlangan ang kanyang pagsisikap. Ang kanyang mga pananim ay tuluyang namatay. At ang kanyang katawan ay lalong humina dahil sa sobrang pagod. Nang dumating ang panahon na siya ay mahina na upang tumayo, sinabi niya sa kanyang pamilya, "Hindi ko mararamdaman ang sakit ng pagod kung ang bawat bigas na maihahatid ay magbibigay ng liwanag sa mga nangangailangan." Sa kanyang huling lakas, ipinasa niya sa kanyang mga anak ang pamamahala ng imbakan ng pagkain at iniwan sa kanila ang aral ng pagmamahal sa kapwa. Ilang araw ang lumipas, si Lolo Isidro ay sumakabilang buhay habang nakahiga sa kanyang simpleng higaan sa gitna ng kanilang sakahan. Ang balita ng kanyang pagpanaw ay nagdulot ng pagkalungkot sa buong baryo. Ngunit kasabay nito ay ang pagkilala sa kanyang sukdulang pagmamahal. Sa kanyang pagkamatay, hindi lamang ang kanyang sakripisyo ang naalala. Ang kanyang inspirasyon ay patuloy na nabuhay sa puso ng mga taong kanyang natulungan. Ang aral sa kwento ay ang tunay na pagmamahal ay nasusukat sa handang isakripisyo ang sarili para sa ikabubuti ng iba. Ang kabayanihan ay hindi lamang nakikita sa malalaking kilos, kundi sa mga gawaing puno ng malasakit at pagmamahal, gaano man ito kasakit o kahirap. Ang konklusyon sa 12 istasyon ng krus, kung saan namatay si Jesus, ay isang paalala ng sukdulang sakripisyo at pagmamahal. Tulad ni Jesus, si Lolo Isidro ay nagpakita ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit, at ang kanyang buhay ay naging inspirasyon sa komunidad. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahan nating magbigay kahit pa ito ay magdulot ng sukdulang hirap o sakit. Sa isang maliit na bayan, nanirahan si Aling Berta, isang matandang babae na kilala sa kanilang komunidad dahil sa kanyang malasakit at malasabik na kalinga sa mga bata. Bagamat hindi niya naranasan ang pagiging ina, itinuring niya ang bawat bata sa kanilang barangay bilang kanyang mga anak. Siya ay madalas na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, mula sa pagkain, aral, hanggang sa moral na suporta. Isang araw, dumating ang isang malungkot na balita. Si Lito, ang isa sa mga batang itinuring na anak ni Aling Berta, ay nagkasakit ng malubha. Siya ay isang masipag na estudyanteng may pangarap na maging guro para maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Subalit dulot ng kakulangan sa pera, hindi agad na ipagamot si Lito, at ang kanyang kondisyon ay lalong lumala. Sa kanyang huling mga araw, si Lito ay hinang-hina, ngunit nananatili ang kanyang pananalig sa Diyos, na ang bawat sakit na nararamdaman niya ay may mas malalim na kahulugan. Habang dumadalaw si Aling Berta kay Lito sa ospital, hawak niya ang kanyang kamay at paulit-ulit na ipinaparamdam ang pagmamahal sa bata. "Huwag kang matakot, anak. Ang Diyos ay nariyan sa tabi mo." Ang kanyang pagmamahal ay hindi nawawala kahit sa oras ng paghihirap, sabi ni Aling Berta. Habang pinupunasan ng pawis ni Lito, sa huling sandali ni Lito, ang kanyang mata ay nagkaroon ng kakaibang liwanag. Sinabi niya kay Aling Berta, "Salamat po sa lahat. Lagi pong nasa puso ko ang inyong pagmamahal." Pagkalipas ng ilang oras, pumanaw si Lito. Ang balita ng kanyang kamatayan ay nagdulot ng matinding pagdadalamhati, hindi lamang kay Aling Berta, kundi pati na rin sa buong komunidad. Subalit sa gitna ng lungkot, nagkaisa ang mga tao upang ipakita ang kanilang pagmamahal kay Lito sa pamamagitan ng isang simple ngunit makabuluhang burol. Ang kanyang katawan ay inilagay sa gitna ng kapilya, at ang bawat isa ay nagdasal at nag-alay ng mga bulaklak bilang simbolo ng pasasalamat at pagmamahal. Si Aling Berta ang unang lumapit upang bigyan ng huling paggalang si Lito. Sa kanyang mga mata may luha ng kalungkutan, ngunit may liwanag din ng pag-asa. "Hindi na mawawala ang sakit ng pagkawala mo, anak. Subalit, ang mga aral na iniwan mo sa amin, ang iyong pananampalataya, lakas ng loob at pagmamahal, ang siyang magpapalakas sa amin upang magpatuloy," wika ni Aling Berta. Pagkatapos ng libing ni Lito, nagsimula si Aling Berta ng isang proyekto para sa mga bata sa barangay. Tinawag niya itong Alay ng Pag-asa.
kung saan nagbibigay siya ng mga libreng aralin at suportang moral sa mga batang nangangailangan. Sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal kay Lito, itinuloy niya ang pangarap nito na magbigay inspirasyon sa iba. Ang aral sa kwento ni Lito ay nagpapakita na kahit sa gitna ng matinding pagdurusa, ang pagmamahal ay nananatiling buhay. Ang pagkawala ay masakit, ngunit ito ay nagbibigay daan sa mas malalim na kahulugan ng buhay, ang inspirasyon para magbigay sa iba, at ang pag-asa na nagmumula sa pananampalataya. Ang konklusyon ng 13 istasyon ng krus, kung saan ibinaba si Jesus mula sa krus, ay simbolo ng pagmamahal sa gitna ng pagdadalamhati. Tulad ng mga tagasunod ni Jesus, si Aling Berta ay naging instrumento ng pagmamahal at pag-asa para sa kanyang komunidad. Ang kanyang kwento ay paalala sa atin na sa bawat pagkawala, may pagkakataon tayong ipagpatuloy ang pag-ibig at inspirasyon ng mga nawala sa atin. Sa bayan ng San Esteban, nakilala si Rosa, isang ina na nagpatuloy sa pag-asa sa kabila ng matinding dagok sa buhay. Si Rosa ay may 3 anak at nagtatrabaho bilang labandera para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bagamat maliit ang kinikita, masaya siyang makita ang mga ngiti ng kanyang mga anak tuwing naghahain siya ng simpleng pagkain sa kanilang hapag. Isang araw biglang nagkaroon ng malubhang sakit ang bunsong anak ni Rosa na si Miguel. Siya ang pinakamamahal at pinakamasayahing bata sa kanilang tahanan. Ang kanyang halakhak ang nagbibigay liwanag sa kanilang mahirap na buhay. Sa kabila ng kakulangan sa pera, ginawa ni Rosa ang lahat upang maipagamot si Miguel. Nangutang siya sa mga kaibigan at kapitbahay, nagtrabaho ng mas mahaba, at nagbenta ng mga natitira nilang ari-arian. Subalit, kahit anong gawin niya, tila wala nang magawa ang mga doktor upang mailigtas si Miguel. Matapos ang ilang linggo ng pakikipaglaban, pumanaw si Miguel sa ospital. Ang sakit na naramdaman ni Rosa ay hindi matutumbasan ng salita. Ang pagkawala ng kanyang anak ay parang isang bahagi ng kanyang pagkatao ang napunit. Sa araw ng libing, kanyang niyakap ang maliit na kabaong ni Miguel habang bumubulong ng mga dasal. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa kabaong, tila sinasabing, "Miguel, pasensya na kung hindi kita nailigtas. Mahal na mahal kita, anak." Habang inililibing si Miguel, tahimik na nagtipon ang kanilang mga kapitbahay at kaibigan sa paligid. Sa kabila ng katahimikan, ramdam ang pagmamahal na bumalot sa lugar. Isa sa kanyang malapit na kaibigan ang lumapit at mahinang sinabi, "Rosa, hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng sakit na ito ng mag-isa. Nandito kami para sa iyo." Sa simpleng mga salita, nahanap ni Rosa ang bahagyang ginhawa mula sa kanyang hinagpis. Sa kabila ng matinding lungkot, nagniningning ang liwanag ng pagmamahal at suporta mula sa mga tao sa paligid niya. Sa mga sumunod na araw, si Rosa ay nagpatuloy sa buhay, dala ang alaala ng kanyang anak. Sa halip na maglaho sa kalungkutan, pinili niyang maging inspirasyon sa iba. Nagsimula siyang magboluntaryo sa kanilang barangay upang tumulong sa mga pamilyang may mga batang may sakit. Itinatag niya ang isang maliit na samahan na nagbibigay ng suporta at tulong pinansyal para sa mga nangangailangan. Ang ginawa ni Rosa ay naging ilaw sa kanilang komunidad. Isang paalala na kahit sa pagkawala, may pag-asa at layuning maaari pang itaguyod. Abga-aral sa kwento ay ang libingan ay hindi wakas kundi simula ng bagong buhay. Sa pagkawala at pagdadalamhati, matututunan nating magpatuloy at magbigay ng pag-asa sa iba. Ang pananampalataya sa kalooban ng Diyos at ang pagmamahal ng mga taong nasa paligid natin ay nagiging lakas upang harapin ang hirap ng buhay. Ang konklusyon ng 14 na istasyon ng krus kung saan inilibing si Jesus ay nagpapakita na kahit ang pinakamadilim na sandali ay nagbibigay daan sa liwanag ng bagong simula. Tulad ni Rosa, natutunan nating yakapin ang ating kalungkutan nang may pananalig at gamitin ito bilang inspirasyon upang magdala ng pag-asa sa iba. Sa bawat pagsubok,
lagi nating tandaan na ang pananampalataya ay nagdadala ng muling pagbangon. Ang parbis na istasyon ng krus ay isang malalim na pagninilay sa paghihirap, pagmamahal at sakripisyo ni Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan, isang kwento ng walang katumbas na awa at kabutihan ng Diyos na nagpapaluha sa bawat pusong tumatanaw nito. Mula sa hatol ng kanyang kamatayan hanggang sa kanyang paglibing, bawat hakbang ng landas ay puno ng aral na may kakayahang baguhin ang ating pananaw sa buhay. Unang istasyon, hinatulan ng kamatayan si Jesus sa harap ng mga naghuhusga at nanlilibak. Tahimik na tinanggap ni Jesus ang kanyang hatol. Naisip mo ba kung gaano kahirap ang humarap sa isang paratang na alam mong hindi makatarungan? Ngunit hindi sumagot si Jesus, hindi siya tumakas. Sa halip, buong kababaang loob niyang tinanggap ang kalooban ng Ama. Itinuturo nito sa atin ang pagtanggap kahit sa gitna ng kawalang katarungan dahil alam nating ang Diyos ang tunay na hukom. Ikalawang istasyon, pinapasan ni Jesus ang krus. Ang bigat ng krus ay hindi lamang gawa sa kahoy. Dala nito ang kasalanan ng sangkatauhan, kasalanan natin. Sa pagyakap ni Jesus sa krus, ipinakita niya ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Sa tuwing humaharap tayo sa mabibigat na pagsubok, naway maalala nating hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos na nagdala ng pinakamabigat na krus para sa atin. Ikatlong istasyon, unang pagbagsak ni Jesus. Sa unang pagbagsak ni Jesus, nadama niyang mabigat ang krus, ngunit pinili niyang bumangon. Gaano karaming beses na tayong nadapa sa ating sariling mga laban. Minsan tila wala ng pag-asa, ngunit ang istasyong ito ay nagtuturo sa atin na kahit gaano kahirap, may lakas tayong magpatuloy dahil nariyan ang Diyos upang sumalubong sa atin. Ika-4 na istasyon, nakita ni Jesus ang kanyang ina. Ang tagpong ito ay puno ng sakit at pagmamahal. Sa pagitan ng kirot ni Jesus at ng mahal na Birhen Maria, ipinakita nila ang lakas ng pagmamahal ng isang pamilya. Walang katulad ang sakit ng isang inang nakikita ang anak na nagdurusa, ngunit sa halip na humina, nagpatuloy si Maria sa pananalig. Paalala ito na ang pagmamahalan sa pamilya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang kahit anong pagsubok. Ika-5 istasyon, tinulungan si Jesus ni Simon ng Cyrene, isang simpleng tao. Si Simon ang tumulong magdala ng krus ni Jesus. Maaaring ito ay hindi bahagi ng kanyang plano sa araw na iyon, ngunit napili siya upang maging katuwang ng tagapagligtas. Itinuro sa atin ng istasyong ito na tayo man ay maaaring maging instrumento ng Diyos upang tulungan ang iba, kahit hindi natin ito inaasahan. Ika-6 na istasyon, pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus. Sa kalagitnaan ng paghihirap, si Veronica ay nagbigay ng simpleng habag sa pamamagitan ng pagpupunas sa mukha ni Jesus. Ang maliit na gawaing ito ay isang pagpapakita ng malalim na pagmamahal. Paalala ito na kahit ang pinakamaliit na kabutihan ay may malaking epekto sa buhay ng iba. Ika-7 istasyon, ikalawang pagbagsak ni Jesus, muling nadapa si Jesus, ngunit sa kabila ng mas matinding hirap, bumangon pa rin siya. Sa ating sariling buhay, gaano man kabigat ang ating mga problema, tinuturuan tayo ng istasyong ito na hindi sumuko. Sa bawat pagbagsak, laging may dahilan upang bumangon. Ika-8 istasyon, nakipag-usap si Jesus sa mga babae ng Jerusalem. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naglaan si Jesus ng oras upang hikayatin ang mga babae na manalangin para sa kanilang sarili at sa kanilang mga anak. Sa likod ng sariling sakit, inuna niya ang pagmamalasakit sa iba. Itinuturo nito sa atin na maging matatag at magmalasakit, lalo na sa oras ng kahirapan. Ika-9 na istasyon, ikatlong pagbagsak ni Jesus. Sa ikatlong pagbagsak, halos wala ng lakas si Jesus, ngunit siya ay muling bumangon. Ito ay isang makapangyarihang paalala na kahit tila hindi na natin kaya, ang biyaya ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Ika-10 istasyon, inalis ang damit ni Jesus. Hinubaran si Jesus ng kanyang damit, ngunit hindi nawala ang kanyang dignidad. Ang istasyong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa ating puso at pananampalataya. 11 istasyon, ipinako si Jesus sa krus.
Sa kanyang pagpapako sa krus, tiniis ni Jesus ang sukdulang sakit at hirap alang-alang sa atin. Ang tagpong ito ay naglalaman ng aral na ang tunay na pagmamahal ay handang magsakripisyo kahit pa ito ay magdulot ng matinding kirot. 12 istasyon, namatay si Jesus sa krus. Sa kanyang kamatayan, inialay ni Jesus ang kanyang espiritu sa Ama, isang ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ito ay paalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa ating tiwala at pagsunod sa Diyos. 13 istasyon, ibinaba si Jesus mula sa krus. Ang katawan ni Jesus ay maingat na ibinaba at inilagay sa kandungan ng kanyang ina. Sa kabila ng matinding sakit ng pagkawala, ipinakita ng tagpong ito ang pagmamahalan at paggalang ng kanyang mga tagasunod. Itinuturo nito na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang pagmamahal ang magbibigay ng liwanag. 14 na istasyon, inilibing si Jesus. Ang katawan ni Jesus ay inilibing, ngunit ang libingan ay hindi naging wakas. Sa halip, ito ay naging simula ng pag-asa ng kanyang muling pagkabuhay. Itinuturo nito sa atin na kahit sa harap ng kamatayan at pagdadalamhati, laging mayroong bagong simula para sa mga nananalig. Sa pagtatapos ng 40 na istasyon ng krus, natutunan natin na ang sakripisyo at pagmamahal ni Jesus ay walang hangganan. Tayo'y tinuturuan na magtiwala sa Diyos, yakapin ang ating mga krus sa buhay at maging ilaw para sa iba. Ang bawat luha na pumapatak habang isinasabuhay ang kwentong ito ay patunay na ang puso ng tao ay napupukaw ng ganitong uri ng pagmamahal. Isang pagmamahal na handang magdusa, magpatawad at magmahal ng walang hanggan.